Nakabantay ang PHIVOLCS sa Cotabato Trench na source ng isa sa pinakamapaminsalang Moro Gulf earthquake noong 1976. Yan ang ulat ni Trisha Arago ng PTV Cotabato. Dahil sa sunod-sunod na malalakas na lindol na yumanig sa Davao Region at iba pang bahagi ng Mindanao, hinikayat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS Cotabato ang mga naninirahan malapit sa Cotabato Trench na palaging maghanda. Ayon kay Engineer Rainier Amilbahar ng PHIVOLCS Cotabato, patuloy nilang binabantayan ang Cotabato Trench na maging dahilan sa mapinsalang 1976 Moro Gulf earthquake. Ang makasaysayang tectonic earthquake na yumanig sa katimugang bahagi ng Pilipinas noong August 17, 1976 ay may lakas na magnitude 8.1 at tumama sa ilalim ng Moro Gulf dakong alas 12:11 ng madaling araw. Sinundan ito ng mapinsalang tsunami na mayroong taas hanggang 9 na metro na kumitil sa buhay ng libo-libong Pilipino sa mga baybaying lugar ng Mindanao. Tinamaan nito ang mga lalawigan ng Sultan Kudarat, Cotabato, Zamboanga del Sur, Basilan at iba pang mga lugar sa paligid ng Moro Gulf. Mahigit 4,000 katao ang kumpirmadong patay habang libo-libo pa ang nawala at sugatan. Libo-libong mga tahanan ang nawasak at maraming komunidad ang nilamon ng malaking alon. Dahil na rin sa kakulangan ng teknolohiya noong 1976, walang early warning system at hindi agad naabisuhan ang mga tao. Every places na mayroon pong tinatawag nating earthquake generator, for example, in Cotabato City as well as in Barm, ang threat po ng Cotabato Trench is nandyan pa rin. Ang gumalaw po doon sa Davao Oriental is ang Philippine Trench. Ang segment niya dito banda sa Davao na segment, kasi hati-hati po yan kasi alam natin na mahabang-mahaba po yung Philippine Trench mula Luzon hanggang dito po sa Mindanao. Bagamat matagal nang walang paggalaw, mayroong posibilidad pa rin na malakas na lindol at tsunami mula sa Cotabato Trench. Kaya naman, pinayuhan din ng PHIVOLCS Cotabato ang mga bahay at establishmento sa lalawigan na mag-retrofitting na sa mga lumang gusali upang maiwasan ang pagguho. Iginiit ng PHIVOLCS Cotabato na hindi lindol ang pumapatay, kundi ang pagbagsak ng estruktura. Cotabato City po as well as Barm area, andyan din po ang threat ng Cotabato Trench. Bandang Sulu, nandyan po yung threat ng Sulu Trench na maaari rin pong gumalaw. Isa sa pinakamalakas na nabuo na lindol po sa buong Pilipinas noong 1976, si Cotabato Trench nakabuo po sa magnitude 8.1. Now, possible siyang maulit-uli. Panawagan ng PHIVOLCS maging alerto, magplano at makiisa sa mga programa para sa kaligtasan ng lahat dahil walang sinuman at anumang instrumento ang makakapagsabi kung kailan tatama muli ang sunod na malakas na lindol. Mula dito sa Cotabato City, Trisha Aragon para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.